Sa totoo lang, do we have a choice right now? Wala tayong choice. Wala tayong choice. Kaya di Mike, magnenegosyo na lang ako. Pwede ka naman magnegosyo. Tanong, anong klaseng negosyo? Ang problema, pag nagnegosyo ka ng sari-sari store, after ilang buwan, magtatayo si Jollibee, si McDo, nakalagay doon, 5 tulog na lang, Jollibee na. Ikaw naman, 5 tulog na lang, hindi ka na makakatulog. Kasi patay na yung sari-sari store mo, o tindahan mo. Tama, mali? Tama. So mga kaibigan, again, for what I'm trying to tell to you tonight, very simple lang. Commit to do whatever it takes. Are we clear? Yes! Okay, good. Pangalawa mga kaibigan, ito important, gusto ko lahat. Have a good learning attitude. Dito sa good learning attitude, wala tayong problema dito because I believe for the mere fact you're here, you are here to learn. Kaya pwede palakpakan yung sarili nyo. Sa Manila, mga kaibigan, meron mo kaming ginagawang training. It's called the Best of Royal. The Best of Royal. Pag sinabing Best of Royal, ang ibig kong sabihin nito, basic, entrepreneurial, skills, training. Okay? Itong training na huto, mga kaibigan, 8 training huto, 8 training session to. Tapos, after mo ma-attendan lahat yan, magkakaroon ho kayo ng graduation. So sa graduation mga kaibigan, kung hindi ka mang graduate ng college, dito gagraduate ka. Eto mga kaibigan, pag-graduate mo, magkakaroon ka ng PIN, tsaka certificate, may diploma. Ah, tsuba-tsuba, may diploma ka pa, di ba? Pero itong diploma ito mga kaibigan, ang magbibigay sa'yo, ang mag-a-award sa'yo ng PIN, tsaka ng certificate, walang iba, kundi ating president, pati yung chairman natin. Okay ba yun, guys? Now, the good part is this. Unang-una, we will have our first graduation this coming Saturday, May 19, sa Crossroad sa Manila. Crossroad sa Manila. I'm inviting all of you to please come and attend. Pangalawa, kasi meron ho doon gaganapin na final training. So, basically, I'm attending you to attend the training. At the same time, graduation. Pangatlo, meron din ho doon CISL. Yung season mga kaibigan, we invited some leaders in the provinces to give their testimony. These leaders, matagal na po sila sa Royal. 8 months na. Nakabili ng kotse at tag-100,000 na sila. And some of them, estudyante. So tanungin kita ngayon kapatid. Question, kung ikaw bago ka pa lang sa Royal at makita mo 8 months, nakabili ng kotse, nag-100,000 isang buwan. Question, nakaka-inspire ba? Yes! And you know what's the best part? May isang bata doon, 21 going 22 this year, bibili ng BMW Z3 top-down convertible. Katas lahat ni Royal. Okay lang kayo? Yes! Now, tanong, the best part, the tickets are free. Tickets are free. Question, will you come on Saturday sa Crossroad? Yes or no? Yes! We will start at 5:30. Basically, 5 o'clock, magpapapasok na kami. Bago mag-6, magsisimula na ho tayo. I'm inviting all of you to come. Ngayon, kung meron kang downline na bago pa lang sa Royal, papuntay mo sila dun. Bakit kamo? Para sila ma-motivate. Pangalawa, para sila ma-excite. Pangatlo, makita nila yung vision ni Royal. And for them to be part of the family of Royal. It's gonna be an exciting night. Very simple lang ho siya. Pero para sa akin mga kaibigan, if you really are serious in doing the business, come and attend at Crossroads. We start at 6 p.m. Okay ba yun? Yes. Sino dito ngayon pupunta sa Sabado? Taas ang kamay. Oh, ito napilitan. Tanong, pupunta kayo hindi? Mga kaibigan, alam bakit yung kailangan pumunta? Una-una, at the last pala is, yun ang magiging pinaka-practice ninyo sa anniversary natin sa June 17. At the same time, mayroong announcement gagawin si Press with our new lines, bagong system. Basta may announce si Press, baka i-announce siya mamaya, very exciting. Ito pa, in terms of good learning attitude, ito lang. Please always create a good learning atmosphere here in Calamba. Paano yun mga kaibigan? Please ilabas nyo ang excitement ng Calamba. Huwag yung parang grabe ba? Grabe.
Hindi pwede ganun. You have to be excited. Pag pumunta kayo sa Manila, kailangan ang grupo nyo solid kalamba. Kailangan meron kayong cheer, kailangan meron kayong rarara, alam mo yun, meron kayong chanting. Bakit? Kasi importante, it will signify your solidity. Kung solid kayo o hindi. May cheer ba ang kalamba? O, cheer nyo, kalamba, kalamba. Hindi pwede yung kailangan magkaroon ka ng cheer. Alam niyo ba, ibang probinsya, Olongapo, Cabanatuan, bababa sila, I think 2 bus. Cabanatuan yun, ha? Ah? Actually, kami 5. Ano 5? 5 tricycle. So, nag-get yung sinasabi ko? No, the reason why I'm telling you this, because I am challenging all of you. Unang-una, I believe Kalamba, pasok siya sa top. Top ano kayo? 2. Top 2. Tapos walang pupunta. Baka 2 nga lang pumunta. Tanong, pupunta kayo hindi? Isa pang matino, let's talk about commitment. Sino sa inyo pupunta dito sa Sabado, taas ang kamay? Yung mga hindi pupunta, huwag na kayo maya, huwag na kayo magtaas ang kamay kung hindi talaga kayo pupunta. Yung talagang pupunta, taas ang kamay. Ayan ha, binibilang ko ba? Oo, binibilang ko talaga kayo, di ba? Ako, Chinese, bilang ha? Okay, over yan. Alam sa mga nagtaas ng kamay, ito ang suggestion ko sa'yo. Bring your people. You know why? I'll teach you. When you talk about good learning attitude, it's just one way of you motivating your people. Ano pinakamaganda? Pag may nakita ka maganda at kinikwento mo, o yung kasama mo, down mo, nakita pati yung maganda. You see the difference? Yes. If you want your downline to see the vision, their future in real, always expose them. Huwag mo puro kwento lang. Maganda kasi kung nakikita nila, yung nakikita mo. May isang grupo ng aso, hinahabol yung kuneho. Habang hinahabol nila yung kuneho, habang tumatakbo sila sa kalsada, may ibang asong kalye, nakita rin sila. So, ang ginawa, tumakbo din, habol din. So, before you know it, puro aso, nagtatakbuhan na. Kaya habang tumatagal mga kaibigan, yung mga aso sa likod, unti-unti nawawala na, umaayaw na. Hanggang sa natira pa rin, yung original pa rin na tumatakbo. Alam niyo bakit? Kasi unang-una, yung mga tao at mga aso sa likod, hindi nila nakikita, hinahabol. Sumabay lang sa excitement. Pero hindi na nakita. Ang nakikita na nila, yung unahan ng aso, puwet nun. Tama? At tapos yung mga tuloy-tuloy na tumatakbo, yung nasa unahan, yung nakikita mismo yung kuneho. Ladies and gentlemen, huwag kang magtaka if sooner or later your downline will quit. Because they never saw what you saw. They just got excited, but they never saw anything. They just followed the hype. Nag-gets nyo? Yes! Kaya ako mga kaibigan, ito sinasabi ko parati. If I have a downline, kung ano man ang company event, big or small, I let my people attend so that they will see what I see. So again, can you see what I see? Yes! So tell your people to attend. If you are a good upline, here's what you do. You enforce. Upline ayaw ko. Anong ayaw? Hindi ka rito! Grabe naman to, di ba? No, you enforce. Exert your authority as an upline. Parang magulang. Kung ang masusunod ang bata, hindi mag-aaral ang bata. Kasi yun ang gusto ng bata. Pero dahil magulang ka, parents ka, at alam mo kung ano mabuti sa bata, pipilitin mo siya mag-aral, mag-aral ko. Pipilitin mo mag-aral, pumasok sa school, magbasa, whatever man. Because you know that will be best for them. Am I right? Yes! Ladies and gentlemen, don't spoil your people. Enforce your authority what will be best for your people. That is a true show of leadership. Yun lang po. Okay? So, okay na ba kayo? Yes! Alam mo, parang tahimik kayo masyado. Ganito ba talaga sila? Oo, naninibago. Hindi mo sila last time ganito, di ba? Hello? Hi! Hi! Hello! Okay, are we clear with the good learning attitude? Yes! Tsaka mga kaibigan, please be humble enough to learn.
Don't be like me when I first started in a business. Mayabang ako kasi bakit? Ahente ako dati. Messenger, ahente. Sabi ng down apply ko, oh, Mike, mag-aral ka ng seminar. Makinig ka. Aralin mo yung product, paano magbenta. Sagot ko, hindi ko na kailangan yan. Ahente na ako. Magaling ako magbenta. Ginagano'n yung upline ko. Guess what? In 1 month, wala akong nabenta. Totoo. Kasi bakit? Mayroon nang tinatawag dyan, salesman syndrome. What is salesman syndrome? Feeling magaling kasi dating ahente. Nagets nyo? But you have to understand, every one of us must learn to be humble. Paano yon? Ganito yon. In my former company, but before I joined Royal, in my former company, ang 001 sa amin was the country manager. Okay? Tapos ang 002, ako. Gets nyo? Yes. Now, my group, in my former company, I control at least 85% my group. So, Mike, ikaw ang top 1? Minsan. Minsan, kasi yung 003 naman, downline ko din. So, sa isang buwan, pag hindi ako yung number 1, bisa siya number 1. Pag hindi siya number 1, ako number 2. So, kami dalawa nagsasalitan lang. Hello? Yes! Okay lang ba kayo? Yes! Okay, good. So, was I big in my former company? Yes or no? Yes! Of course I'm big. I control 85%. Diba? So, basically, if that is a mountain, I'm on top of that mountain. Okay? Now, I joined Royal. Royal is another mountain. Royal. And I want to be on top, just like you guys, correct? Yes. But for me to be on top of the Royal Mountain, hindi man pwede from that mountain, tatalong kagad ako sa kabila. I have to climb down my mountain and start Royal from the bottom, going up. Yes. Nagets mo? So, ano yung sabihin ng Mike? Ibig sabihin, mga kaibigan, when I join Royal, here's the funny part, when I join Royal, umattend din ako ng seminar. When I joined Royal, nakaupo ko sa seminar room, kumukopya din ako ng mga RBP. Kumukopya ako ng product demo. Umaattend ako ng RDO. Bakit? Because I have to learn again. You must unlearn what you have learned. Ano ibig sabihin ng Mike? Very basic lang. Uminom mo ba kayo ng Coke? Yes or no? Yes. Masarap pa ihalo ang Coke sa mango juice? Hindi, di ba? So isipin mo to, meron ka isang basong Coke, Pag nilagyan mo siya ng orange juice, mango juice, di ba masama ang lasa? So, kailangan gawin mo, itapon mo si Coke, empty your cup, and then ipasa mo ulit, panibago, orange juice na. Yes. Gets nyo? Yes. So, ibig sabihin ngayon mga empty your cup. Humble enough to learn. May isang lalaki, professor. Anong pangalan nyo, sir? Wilmer. Ha? Wilmar. Si Wilmar, nag-aral siya. Isa siyang PhD graduate. At dahil PhD graduate siya, ang kauna-una sa kanilang bayan na nagtapos ng kolehiyo. Kaya dahil doon, syempre mayabang siya. At nag-master's degree pa, at nag-PhD pa. So matalino, yabang siya. Ngayon, nung papunta siya sa bayan niya, sa Laguna, kailangan tumawid siya ng Laguna de Bay. Tatawid siya. So pag tatawid siya, kailangan may bangkero. Bangkero ba tawag doon? Nagbabangka, di ba? Sasakay siya ng bangka. Tapos, mayabang. Biniro niya yung matanda. Sabi niya, tanda. Nag-aral ka ba ng psychology? Gano'n. Sabi ng matanda, naku po sir, pasensya na po kasi grade 3 lang po ginamit ko. Walang psychology. 1 plus 1 lang equals 2. Gano'n sabi ng matanda. Alam mo, sabi ni Wilmar, naku, tanda, hindi mo alam ang psychology. You miss 1/4 of your life. Ginanon yung matanda. Sabi ng matanda, yabang naman nito. So, sagot ulit siya. Ganun, di ba? Tapos, naramdaman ni Wilmar, walang alam. Sabi ng tanda, nag-aral ka ba ng calculus? Sabi ng matanda, sir, sabi ko nga po, grade 3 nga lang, 1 plus 1 plus 2 equals 2. Hindi ko po alam ang calculus. Sabi ng Wilmar, sir, tanda, hindi mo alam ang calculus. Naku, you already missed 1/2 of your life. Sabi niya, grabe naman to, kalahati na ng buhay ko nawala. 2 subject lang yun
So medyo nilakasan yung sabuan. Binibilisan, nainis na eh, parang makatawid na agad. Sabi ni Wilmar ulit, tanda. Are you familiar with physics and psycho-cybernetics? Hindi, di ba? Sabi, sir, wala kang alam eh, grade 2 nga lang. Grade 2 nga lang, nilakasan pa. Nako, hindi mo alam yun. You already missed 3/4 of your life. Nainis talaga, dinakasan. Sa di malamang para, sa sobrang lakas, tumawag yung bangka. Nahulog sila pareho. Tapos sabi ngayon ng bangkero, sir, do you know how to swim? Sabi niya, hindi. You missed 1 whole of your life. So tanong nyo, do you know how to swim? Yes, diba? So, mga kaibigan, please be careful because akala nyo feeling natin, alam na natin lahat. Alam mo sa totoo lang, hindi pa. Ako, 16 years ako nag-network and I promise you, when I tell you this, when I join Real, hindi ko pa alam ang lahat. At, Sir Mike, kanino ka nagpapaturo? Kay Press. Nagpapaturo ko sa akin sa structuring, nagpapaturo ko sa paano makipag-usap sa mga leaders, everything, nagpapaturo pa rin ako. Guess what? I am 40 years old. Parang 25 daw. Thank you. Anyway, I'm 40 years old, Press is 30 years old, our Press is only 30. Very young. So, basically, mas bata sa akin yun, si Press. Pangalawa, in terms of network, mas marami na akong experience sa network kaysa kay Press. Because he started 1999, I started 1996. So in terms of experience, mas marami ako. Kaya lang mga kaibigan, let's face reality, he's better than me. So I have to humble down and listen to him. Nagets niyo? So kung yung upline mo, eh medyo feeling mo hindi marunong, kapatid, makinig ka pa rin sa kanya kasi nauna yan sa'yo. Okay? Hello? Yes. Mga kaibigan, very important. Please always create excitement in Kalamba. I'll teach you how to clap. Pag kayo pamalakpak, ang kamay yung taas nyo. Tapos, pag pumalak, huwag mo ganyan. At ito lang, eye level. Kasi pag pumalakpak ka ganyan, para ka nagpapakil lamok pa. So, ganyan lang, ganyan ka lang. Tapos pag pumalakpak ka, may hiyaw pa. 1, 2, 3. Ngayon mga kaibigan, yung mo ba yung... Kasi, huwag ganon, yung ibigay mo talaga yung excitement. Alam mo bakit? Kaya dito lang. Kasi pag masaya ang crowd, kung may recruit kang bago, pati siya nagigisip pag inaantok yan. Nagets nyo? At pag masaya ang crowd, mga kaibigan, pati yung speaker, ginaganahan din. Pag ginanahan ng speaker, gagalingan niya. Pag ginalingan ng speaker, yung kausap mo na recruit mo, mako-convince. Sino na mako-convince? Yung speaker o kayo? Ulitin ko, speaker kayo? So kung ang speaker ang nagko-convince, mga kaibigan, make sure lang na gagalingan ng speaker. Para galingan ng speaker, you do your part. So para create excitement. Nagets nyo? So, gets nyo mga kaibigan, always smile. And I know, pagod na ho ba kayo? Ako pagod na, okay? Pagod na. Nag-drive ako from Manila to here. And medyo tinatrangkaso po ako ng konti, pero okay lang. Basta para sa inyo, everything goes. Okay? What is very important is when you start the business, teach your downline to learn. Mga kaibigan, I joined Royal January 24. Gusto niyo bang malaman kung nag-network na ba ako o hindi pa? Gusto niyo malaman? Yes! Meron na akong downline. Meron na. Kasi may sumali. Alam nga sumasali, ay hindi pa ako nag-network, huwag ka na sumali, di ba? May sumali po. So meron po akong downline. Pero ako mismo, hindi pa ako nag-network. Parang ang gulo mic ka. Ganito, explain ko sa inyo. Kunwari downline ko si Wilmar, sumali siya. Sabi ko, Wilmar, well, okay lang mag-network if you like, pero hindi kita masasamahan. Hindi kita ma-assist pa. Okay lang mo sa'yo? Okay lang. Okay lang, kasi gusto nga yung sumama sa akin, di ba? So, ang downline ko, nag-network. Pero ako, wala pa.
Nag-get siya sabi ko? So, ang tanong, Sir Mike, bakit hindi ka pa nag-network? Number one, hindi pa ako madunong. Sir Mike, di ba 16 years ka na nag-network? 16 years ako nag-network. Pero hindi yung binary. MLM. Hagdanan. Ladder. Hello? Kumbaga, ganito. Dati ang network ko, kung nag-network man ako, kunwari DVD. Ngayon, dito Blu-ray. So, hindi pa ako marunong mag-Blu-ray, DVD lang alam ko. Parang ganon. Nagets nyo? Yes. So, ganun yun. So, sabi ko, aaralin ko muna, i-feel ko muna siya. If I'm ready na, then I will start na. Guess what, mga kaibigan? For the past few months, I'm learning how it works. The structuring. Nagigets nyo? Guess what, mga kaibigan? Mag-start na ako mag-network. Diba? Pero ito ang point ko, I'm not telling this to you kasi to tell you na nag-network ako. I'm telling this to you because my objective is simple. Before I start to do network, inaral ko muna siya. Nagets nyo? Hello? Yes, diba? Sir Mike, hindi ba pwedeng sabay habang ginagawa, inaaral pa rin? Pwede ho yun. Kaya nga lang kasi ako, I'm part of management. That is why I have to learn it first before I apply. Kasi mahirap naman kung palpak-palpak kami pareho. Nagets nyo? Yes. So, sa part nyo, okay lang sa inyo kasi bakit? You have an upline. Nagets nyo? Yes. Sir Mike, sino apply mo? Kumpanya. Paano yun? Alam, sabi ko, Real, tumigil kayo lahat, samahan nyo ako sa home party ko, ha? Hindi mo pwede ganun eh. Nagigets nyo? So, what I'm telling you is please start to learn the business. You must learn how to present the RBP. Sino rito ang hindi pa marunong mag-present ng RBP? Taas ang kamay. Huwag mahiya. Okay, good. Sa mga hindi pa marunong mag-present, okay lang yan. Ha? Mahiya kayo sa balat niyo. Hindi, I'm just kidding. For those people who still doesn't know how to present the RBP, give yourself a timeline. Deadline. Kailangan by the end of the month, kailangan marunong ka na mag-present. Sir Mike, paano kung hindi mo convince? Okay lang, hindi mo convince. Okay lang yan. Okay lang muna yan. Kasi una-una, bago ka pakawalan ng upline mo, titingnan na muna niya kung paano ka mag-present. Pero ang pinaka-importante muna, mag-present ka na. So how do we do it? Kaya gawin mo, starting next week or starting tomorrow, attend ka parati ng RBP, tapos mag-exam ka kay upline. Upline, mag-RBP ako sa harapan mo, tignan mo kung okay na o hindi pa. Kasi hindi pwedeng habang buhay nakaasa ka kay upline. Pag wala si upline, cancel ang lakad. Marami kang kasama, okay, magaling tayo RBP ah. Wala si upline, okay, uwi na. Alam niyo ba paano ako natuto mag-RBP? Gusto malaman? Yes or no? Yes! Ganito nangyari. Ang usapan namin na upline ko, Mike, basta mag-recruit ka lang. Akong bahala, ako mag-explain. Hindi ako naman, recruit ako ng recruit. Ang dami ko na recruit talaga, recruit ako ng recruit. Tapos sabi ng upline ko, Mike, sinasama na kita parati, nakalima ka na. So dapat ikaw na, hindi upline, ayoko, ikaw na lang. Alam mo, at hindi pa. Every time big day or home party sa Cavite dati, magre-recruit ako. Siguro mga 5, 10. Darating lahat ng upline ko. Lahat. 1, 2, 3, 4, 4 na upline ko. Pataas. Pupunta. Sila magpa-product demo, sila mag-mind setting, sila mag-RBP, sila pa ang mag-meeting after meeting. Ako naman, nakaupo lang. Hindi nga ako nag-introduce eh. Nakaupo lang ako. So sabi ko, yes, yung mga upline ko, power na power sila, di ba? Nagets nyo? Ito ngayon nangyari. One time, pumunta kami sa Cavite, sa Tanza, Cavite. Pumunta kami doon. Kami dalawa lang isa kong upline, kami dalawa lang. Di kami kwentuhan kami sa bus. Kwento-kwento lang, chika-chika, ganyan, di ba? Pagdating namin doon sa venue, sabi ng upline ko, Mike, may problema, bakit? Ang sakit ng ngipin ko, pari. Hindi ako makasalita. Ako naman, pare mo, di pwede nga, parang gagawin ko, ikaw na lang magsalita. Pare, hindi pwede, hindi ko kaya, ayoko, cancel na lang. Pare, pag kinancel mo to, sayang yung mga tao mo. Anong gagawin natin? Pare, hindi ko alam, basta sakit eh. Alam mo, ginawa ko, tago ako sa butika. Bumili ako ng 4 ang constant 500. Sabi ko, pare, inumin mo itong 2. Pare, baka ma-overdose. Hindi ka ma-overdose. Laklakin mo yan. Pinainom ko. Alam mo, nakatatlo yata siya, hindi pa rin sumasakit. Nawawala yung sakit ng bagang niya. Pare, sabi ko, pakita nga ngipin mo, baka pwede naman talaga ilagyan natin toothpaste na lang, di ba? Ayaw talaga. So sabi ko, pare, sabi ng down na yung upline ko, pare, ikaw na talaga. Wala, sayang yung mga tao.
To cut a story short, ako nag-present. Wala akong choice eh. Kasi upline ko, namamaga ang ngipin. Diba? So ako nag-present. Di ako naman, power, clapping, oh, na-convince ba yung mga tao? Na-convince naman sila. Na ito nangyari. Sabi na upline, pare, galing mo pala. Eh, pare, wala akong choice eh. Pare, pag hindi ako nagsalita, kawawa yung mga tao. Sayang yung mga tao na to eh. Oo nga eh. Oo nga pala, Mike. O ano yun? Kamusta ngipin mo? Sabi ko sa upline ko. Pare, actually, sa totoo lang, hindi naman talaga masakit ngipin ko eh. Ha? Ginawa ko lang yan para magsalita ka na. Sabi ko, walang yaka, pare. Pero pare, okay naman, di ba? O, anyway, okay lang. Kaya pala nakatatlong points, hindi nag-i-effect. Ganun ba talaga masakit? Guess what, mga kaibigan? Itong point ko. Because of that, my upline pushed me so that I will talk. Because ayaw ko kasi magsalita. Yes! Na dapat sana, napaghandaan ko. Mga kaibigan, huwag yun ang antayin, sumakit ang ipin ng upline mo. Pag sinabi ng upline mo na ready ka na, ready ka na. Are we clear? Yes! So, tanungin ko ngayon, next week, by the end of the month, are you ready? Yes! Oh, tanungin natin si ate ha. By next month, madam, by next end of the month, are you ready na ba, madam? Yes? Yes. Yes na. So, na-apply niyo, madam? Nandito ba apply niyo? Nandito ba? Wala. Ah, kayo. O, sir, okay na ba siya next end of the month? Sige po, tagay O, ayan. O, speaker na, lagay na natin siya mag-speaker sa office, no? Ah, baka himatay na. Gano'n ka na katagal sa business, man, if you don't mind? 2009 po, pero nag-live. Pero ngayon, you're back, di ba? So, how long ka na you're back? How long ka na have been back? This month pa lang. Yun. So, mga kaibigan, si ate mo, what's your name, madam? Ay, sorry. Si Miss Aisam Akebel, she just came back ulit sa Royal this month. So, ang tawag ko sa kanya na bumalik, ROTC. Return of the comeback, ha? Okay lang yan, ate, ha? So, okay lang mo yan. So, guys, nag-gets yung importance of learning? Yes, good. Now, at the same time, mga kaibigan, please believe in the strength of the company. Do you believe na maganda si Royal? Yes! Do you believe na lalaki ka lahat kay Royal? Yes! Alam mo mga kaibigan, the reason why I joined Royal, kahit marami po akong kilalang friends outside, is because Royal, unang-una, it builds infrastructure. Sabi ba, hindi Mike, mas maganda rito sa kumpanyang to kasi sa kabilang kumpanya, bago pa lang. Pag sumali tayo, tayo unang-una. Ah, di ba? Di ba narinig yan? Yes! Eh ano ngayon kung unang-una ka? Bakit lahat ba yung ng tao sa Pilipinas magiging downline mo? At lahat ba nang pumasok dyan, downline mo? Unang-una ka nga pumasok, so what? Sa'yo ba lahat yung papasok? Yes! Yes! Nagets nyo? Yes! Eh Sir Mike, bakit ikaw 002 ka? Ikaw malaki, ikaw ang number 1 dun. 002 ako, yes. Pero remember this, humahakot ako ng tao. Hindi yung 002, umantay na lang ako, dumating yung tao. Yes! Iba yung ikaw yung unang-una, iba yung ikaw yung pinaka-apply ng lahat. Ibang usapan yun. Kahit 001 ka, kung wala namang pumasok sa ibang grupo, 001 ka nga, pero wala kang downline. Nagets nyo? Yes! Pangalawa, unang-una tayo dito pare, wala pa tong sistema. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang walang sistema? Magulo yun. Trust me, I know that. Magulo yung walang sistema pa yung bago. Magulo yun. Please do not entertain thoughts of joining a company na bago pa lang. Kasi pag bago pa lang, una-una, experimental stage yun. Yes! Yes! Pangatlo, mga kaibigan, always look after or always look at who's running the company, yung owner. Yan ba nag-open ng negosyo kasi gusto magpayaman o dahil gustong tumulong dahil mayaman na siya? There's a difference, mga kaibigan. There's a difference because I just found out, mga kaibigan, yung ating palang chairman and CEO si Mr. Ricardo Castañeda, yun talaga mayaman na even before Royal. Kaya hindi siya yung tipo na sobrang, naku, ito na lang pira ko eh, ba't ko pa ilalabas? Nagets nyo? Siya hindi, dahil marami siyang fans, sige, go! Bakit? Because he knows how to run a business. People asked me before, last year lang, Mike, instead of joining Royal, why not just open a company?
Posible yun, di ba? Yes. May pera ka, Mike. Kilala ka sa industry. Marami kang kaibigan. May pondo ka. Why not just open? Ato sagot ko. I'm good at network. I'm good at training. I know a lot of people in the industry. And I know a lot of people will join me. That is true. I know how to do network. But I don't know how to run a business. There's a difference. Parang ganito yan. Lahat ba dito matured na? Yes. Parang ganito. Marunong kang gumawa ng bata, marunong kang maggawa ng baby, pero hindi ka marunong magpaanak. There's a difference. Marunong kang kumain, masarap kang kumain, pero hindi ka marunong magluto. You understand, guys? Yes. Mga kaibigan, perfect yung company natin. Mr. Ricardo Castañeda, our chairman and CEO, is a former bank executive. He has been with the industry, banking industry for more than 20 years. Okay? At the same time, may-ari ho siya ng mga negosyo, Laugh-Line, Punchline, Metrobar, who has been with the industry also for more than 10 years na, or almost 20 years na. Ibig sabihin, mga kaibigan, he knows how to run a business. And he knows about finances because he was a former banker. Because ang pinaka-importante, lalo sa ating kumpanya, sa ating industriya, ang pinaka-importante, yung ating kaban ng bayan. The money. If the owner doesn't know how to handle money, maniwala ka, mauubos ang ating komisyon. Tama, mali? Tama, mga kaibigan. And the good part, they know how to run a business. Paano mo lalaman? Simple lang. Mga kaibigan, Royal is the only Filipino network marketing company who has 17 company-owned branches nationwide. Tell me a company right now, mga kaibigan, na ganyan kadami branches nationwide, company-owned. Na talagang opisina, hindi bodega, ha? Yes. Kasi may makikita ka, parang bodega lang. Ano to? Office namin to. Talaga, hindi nga. Uwe. Diba? Mga kaibigan, you will be very proud. Pag dinala mo ang isang recruit o isang first-timer sa office ng Royal, hindi ka mapapahiya. Yes. Kasi bakit? Opisina talaga si Royal. Kompleto. Ang ating mga staff, magaganda. Hindi pala lahat. So, joke lang. Joke lang, di ba? Nagets nyo? Pangatlo, mga kaibigan, every time pag nag-encode ka, kapag bumili ka automatic, makikita mo agad online. Tama ba ako? Mga kaibigan, pansin mo, bakit hindi lahat ng kumpanya ganyan? Because mahal po ang mag-create ng ganyang system. But in Royal, we invest the best and only the best in Royal. We're the first Filipino network marketing company, mga kaibigan, na nagkaroon ng sa totoong branch, opisina abroad na legal. Mga kaibigan, Dubai, nakarating ako sa Taiwan, nakita ko office ng Taiwan, talagang opisina talaga. I can also see other branches ng ibang kumpanya sa Taiwan. Pero yung opisina na, hindi mo kang opisina, patago. Bakit? Hindi legal eh, hindi nakaregister eh. Kaya pag bumili ka ng product ng Gluta, ito Gluta, tago mo ba? May aking tao. O parang, nagets nyo? Ito openly, we are declaring it, kapatid. Which makes things good for the company. And do you know, mga kaibigan, in terms of product, we are the first Filipino manufactured product from the Philippines na inaprubahan ng Taiwan. Yung ating glutathione is now approved in Taiwan. May approved na siya ng FDA. And alam niyo ba kung gaano kami meticuloso sa Taiwan? Tayo pa lang ang products na inaprubahan ng Taiwan. Other companies hindi na-aprubahan. Royal na approved. Gaano sila kamitikuloso? Very simple. Kahit pati spelling, pinakikialaman. Meron tayong diabetes watch. Para saan? To lower down blood sugar. Am I correct? Yes. Mga kaibigan, yung diabetes watch, kasi sa Taiwan, they do not like diet pills.
Anong kanalaman ng diabet watch? Simple lang daw. Kasi sa Taiwan daw, yung diabet rhymes with diet. Ano sabi mo? So, ganun yun, di ba? So, you know what they did? Because of that, it was not approved. Just the spelling lang, the ingredients are okay. But the spelling was not approved. So, what we did, ang diabet watch, tinanggal na yung I, naging da-bet watch. Pero kapatid, imagine mo spelling lang. Ganun sila ka-meticulous. Because you have to understand, Taiwan is not an English-speaking country. So for them, it's very confusing. For us, sanay tayo sa English eh. But for them, they will be confused. Nagets nyo? So for that, not to be confused, tinanggal na yung I. Spelling lang, ganun sila ka-meticulous. Kapatid, ang gluten natin na-approve. Royal Sea, soon to be approved na rin. Diba? So be proud that you are with Royal, the best company in the world. Tandaan mo, the best Filipino company in the world. So unti-unti, mga kaibigan, yung ating office, maganda ba? Yes! You should see mga office na ino-open na natin. Paganda na ng paganda ng paganda ng paganda ng paganda. Bakit? Nandun po tayo sa stage na ini-improvise natin at ini-improve yung ating mga infrastructure. Ang masakit kasi kapatid, ay sa isang lugar ka, binabaliw mo, ini-excite mo yung mga tao, power na sila. Pero walang office. Gusto ko na bumili. Wala po akong product. Pwede antay ko muna 1 week. Dito meron. And we're going to open new branches pa nationwide. Yes! Gusto mo naman kung saan? Gusto mo naman kung saan ngayon? Yes! Secret. I'm not allowed to disclose to you kung saan. The best person to disclose it is syempre yung ating presidente. But trust me, when I heard kung saan yun, na-excite ako. Nakaka-excite. Gusto niyo ng clue? Yes! Sige. Meron siyang letra. Ano kaya yun? I'm not allowed to disclose, but it's something really nice. And we're also going to open new countries. Yes. Saan din? I'm not allowed to disclose, but it's something really very exciting din. Very exciting. So, ang sa akin mga kaibigan, please mga kaibigan, ito lang. Yung Pilipinas, palakihin nyo agad. Make this as your training ground. Para our ultimate goal is outside the Philippines. We will do networking outside the Philippines. Ito yan. And Mike, nangyayari ba yan? Nangyayari na sa akin before at nangyayari na rin sa mga leaders natin sa Manila. And kung nangyayari na yun, mangyayari din sa inyo. It will come to a point ganito mangyayari. Pag tinawagan ko si Wilmar, Wilmar, nasaan ka? Upline, nasa Malaysia ako eh. Ikaw upline. Ako, nasa Europe. O sige, upline, magkita tayo next week sa Amerika. Mag-contact tayo ng training sa grupo ko dun. Oh. Tama? Ngayon, Mike, nangyayari ba yan? It happened to me. I was in Hong Kong. My downline is in Malaysia. My downline called me up. Upline, where are you? I'm in Hong Kong. Ikaw, Malaysia, KL upline. O, upline, mag-meet naman tayo. O sige, next week punta akong Singapore. Pwede ka? Pwede upline. O magkita tayo, mag-meeting tayo. The following week, I flew into Singapore. We had coffee. Nag-training kami, usap ng with the grupo. The following day, nag-training kami ng grupo namin doon. In Singapore. And then after 3 days, I went to Manila. Then he went back to Malaysia. Then we saw each other again after 6 months ulit. Kapalit nangyayari yun. Darating ang panahon mga kaibigan, yung passport mo, hindi ka OCW pa nag-abroad. Alam mo tawag sa'yo? International Entrepreneur ka dito sa ang masarap mga kaibigan, yung kumikita ka ng dolyar, kumikita ka ng euro, kumikita ka ng Singapore dollar, kumikita ka ng Malaysian ringgit, kumikita ka ng euro, Canadian dollar, iba't ibang mga currency. Tapos ang sinasabi mo, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, yun lang. Tama. Di ba, bilis? So, alam mo bakit masarap ang international business? Philippines, same effort. Other countries, same effort. Yung nga lang other countries, dolyar. Nagigets yung sinasabi ko? Yes! So, gano'n yun. Kung baga sa basketball, mga kaibigan, sa Pilipinas, pag naglaro ka ng basketball, kita mo peso.
Pero pag naglaro ka ng basketball sa Amerika, US dollar. Pero ang bola mo, pareho ang bigat. Ang ring mo, ganun din kalaki. Ganun din kataas. Same effort, same shoot din. Same tira, same bato, same talon din. Pero iba, dolyar doon. Nag-guess yung sasabi ko ngayon mga kaibigan? Kaya lang, you cannot do that outside the country if you are not yet well-versed in this country. So dapat, bago ka umalis, kumikita ka at least 100,000 per month. 25,000 a week. So ibig sabihin ng mga kaibigan, before that happens, magaling na magaling na magaling ka na. That is why Philippines will be your training ground. Okay? So, pag may mga importanteng learning, please come and attend and learn. Ulitin ko mga kaibigan, may darating si Lady Gaga. Gusto niyo ba manood ng Lady Gaga? No! Yeah, pambili ng package. Question, kung libre, gusto niyo manood? Okay, kita mo, yes ka dyan. Ang point ko, if you want to watch a concert, ano maganda sa concert? Yung aattend ka ng concert o sa CD na lang? Anong gusto niyo, concert or CD? Concert! Bakit concert? Live, correct. Same thing with training. Mas maganda kung yung training live kesa pakinggan mo lang sa CD. Yes! Are we clear with that? Yes! So again, ulitin ko, May 19, you guys coming? Yes! Pangatlo mga kaibigan, please believe in your upline. Believe ba kayo sa upline nyo? Yes! Hindi nga. Yes! Kaya pwede ba mag-take you ka sabi mo sa upline mo, I love you upline? Sabi ba, wala na si upline! Wala na! Alam mo mga kaibigan, ito lang din. Kung ang upline nyo magaling, bonus yan. Kung upline mo hindi magaling, magpasalamat ka pa rin yan kasi dinala ka niya sa Royal. Yes! Huwag mo sasabihin, apply ko walang kwinta. Apply ko bubu-bubu. Huwag. Kasi kung apply mo bobo, mas bobo ka, sumama ka sa kanya. Ito masakit. Nag-3 heads ka pa. Nag-gets nyo, guys? Mga kaibigan, ulitin ko lang, always love and protect and respect your upline. Because magkagulo-gulo man, magkabukingan man, ang nasa tabi mo parate, upline mo. Nag-gets nyo? Kasi mga kaibigan, parang magulang yan, parang parents yan. May mga parents na mayaman. Di ba minsan pag ikaw hindi ka mayaman, tapos ibang pamilya mayaman, iinggit ka, buti pa sila mayaman. Di ba? Pero hindi mo alam, kahit mayaman yun, yung magulang naman natin, sobra-sobra naman ang pagmamahal nila sa atin. Hindi man sila mayaman, pero sobra-sobra ang pagmamahal nila sa atin. My family, I came from a old Chinese traditional family. And I was born with a silver spoon. Mayaman kami when I was young. Kaya lang nung si Papa ko na heart attack, buhay pa naman si Papa, kaya lang when he got his first heart attack, na-down yung business. And I was still young that time. So from a 7-bedroom house with 3, 4, 5 cars, lahat yun nawala. At tumira na lang po kami sa 2-bedroom spacer apartment. Pwede ko 2-bedroom spacer. Hindi kami nakatira sa apartment na yon. May nagre-rent ng apartment, 3-bedroom. Yung nagre-rent, hindi niya kayang bayaran. Yung 2 kwarto pinarent niya, doon kami pumasok. So sa isang apartment, 2 pamilya, isang kusina. Banyo, 2 naman, buti na lang. Diba? So ang ref, isa lang, di wala kami. To the point, kapatid, 7-bedroom house, to the point, paglipat namin, we cannot even afford to buy a refrigerator. So tendency mga kaibigan, pag nagluto si mama, nakikilagay kami sa ref. Pag nagluto, gawa siya ng fruit salad na paborito ko, nilalagay niya sa ref. Mamayang konti, pag malamig na, nakita ko, yung may-ari ng bahay, kinakain na yung fruit salad. Kasi akala ng mga bata sa kanila yun. Hindi ka makaporma dahil nangungupahan ka eh. That's what happened to us. Iniisip ko dati na, ba't ibang pamilya mayaman kami hindi? Pero alam mo, hindi ko naramdaman yun. Alam bakit? Hindi man kami sagana sa pera, pero sagana kami sa pagmamahal ng parents ko. Kaya when I was young, hindi kami naghanap ng material na bagay. Because with the love that our parents gave us, it was more than enough for us. Mga kaibigan, yung upline mo, he may not be the #1 or top distributor for Real. But I believe in terms of heart, #1 ka sa puso nila. Yes! Yung mga panakpakan yung mga upline nyo. So again mga kaibigan, I ask you mga kaibigan, at ito gusto ko maintindihan ninyo. Kayo, upline din kayo. At alam nyo, totoo sinasabi ko na bago man kayo matulog sa gabi, ang iniisip mo, downline mo. Tama mali? Yes! Kung ikaw ganun, upline mo ganun din sa'yo. You may not feel it
Because sometimes he doesn't show it, but doesn't mean he doesn't love you. Okay? So again, kung nagpasama ka minsan sa upline mo at hindi ka sinamahan, huwag ko kayong magagalit. Hindi ibig sabihin ayaw niya sa inyo. Magalit lang kayo sa upline niyo kung hindi ka sinamahan kasi natutulog yan sa bahay. Pero hindi ka sinamahan yan kasi may iba rin kausap yan. Dahil hindi lang ikaw ang upline yan. Okay? Ngayon, mga kaibigan, sa inyo, upline kasi ako to. Tapos may downline ako, ang tikas-tikas ng ulo, ayaw makinig sa akin. Correct? Alam mo bakit ayaw makinig sa'yo? Ito lang, kasi alam niya, siya lang ang downline mo. Oh, kaya mayabang. Kung baga sa anak, spoiled brat. Only child. Tama mali? Tama. Apply ang gagawin namin. Di mag-alak ka ng madami. Pag nalaman niya na marami kang palang downline na iba, titino na yan. Apply, mabait na ako. Tama mali? Tama. So, mag-invite ka na mag-invite. Ipakita mo sa downline mo matigas ang ulo. Na kaya mo lumaki kahit wala siya. Yes! Nagets nyo? Pero, huwag mong aawayin si downline ha. It's a bad business decision kung aawayin mo downline mo. Hindi pwedeng awayin si downline. Bad business decision. Kahit galit na galit ka kay downline, smile. You're the upline. Okay lang upline. Sige lang, okay lang ha. Nagets niya? Hello? Yes. Okay na ba kayo? Yes. Good. Diba? Yan yun. Tsaka minsan, upline, ito, power na power talaga to kasi mahal na mahal ko to. Hindi mo to mahal. Kasi, ano bakit mo to mahal kahit matigas ulo? Kasi ito nga lang downline mo eh. Nagets nyo? Yes. So open new lines. Open. Keep opening. If you want more milk, get more cows. Yes. So siguraduhin mo lang, yung downline mo, nag-create ng maraming milk, ha? Baka ba downline lang yan, walang produce. Hello? Yes. Are we clear? Yes. And please, last, believe in yourself. Believe na kaya mo umasenso dito sa Royal at believe na kaya mo dito mag-diamond distributor. Yes. Okay? Palakpakan sa sarili mo. Okay ba tayo doon? Yes! Alam mo, bago ako magtuloy, pero akong gusto tawagin para mag-share. Itong tao to mga kaibigan, bago lang dito sa Royal, bago lang ito sa Royal tulad ninyo. Okay? Kaya ko siya gusto magsalita kasi para kahit paano, maka-relate din kayo sa nangyayari sa kanya. Are we okay on this? Yes! So mga kaibigan, itong tao to, kaibigan mo na ito, matagal na, and ang kinaganda nun nito, dati ho siyang nag-work, negosyante ho siya. Negosyante rin ho siya, he's also a professional, and magtutumas pa lang ho siya sa Royal, doing it part-time, pero ngayon mag-full-time na ho siya. So hindi ko na papatagalin mga kaibigan. Let us all welcome Mr. Alden Egana. Para ko sa Alden, di ba? So, okay pa kayo? Yes. Okay, thank you, VP Mike. So, parang kinakabahan ako. Hindi, kasi ngayon lang ulit ako nagsalita sa ganito karaming tao. Well, anyway, tama yung sabi ni VP Mike, 2 months ako. And I'm sure yung nararamdaman nyo rin, yung parang minsan yung parang ang hirap-hirap mag-start. Meron ba dito ganon? Parang ang hirap-hirap mag-start? Yes. Alam mo, sinabi ko rin kay VP Mike, kaya sabi ko, VP, bakit parang ganon ang hirap? Yung kanina mga sinasabi niya, yung din yung minimension niya sa akin. Sabi ko, tama rin palang nahihirapan ako kasi yung mga successful na mga nakalagay dyan sa mga nakasulat, mga top earners natin, yan din pala kasi yung naramdaman nila. Di ba? So sabi ko, nasa right path pala ako. Sabi ko, sige, nung nalaman ko na ganun lang pala talaga, sabi ko, sige, I'll be, kumbaga, palalakasin ko na yung loob ko. And sabi ko nga kay VP Mike, VP, sabi ko, parang nung nalaman ko yung reason ko kung bakit ko siya gagawin, kasi hindi yung sinasabi sa akin ni VP nun. Sabi niya, bro, try to realize kung anong purpose mo, bakit ka magro-royal. Okay? So sabi ko nga, sige, binaliw ko yung isip ko. Sabi ko, talagang mag-hit ko yung diamond, makukuha ko talaga yung dreams ko in a matter of, by December, sabi ko, makakakuha ko ng yung gusto kong kotse. Yun, binaliw ko ng binaliw, naging, minotivate ko ng minotivate sarili ko.
And very important yung sinasabi ni VP Mike, yung training, we have to do that. Kasi tingnan mo ang tagal nating tagal nating nag-aral, 'di ba? Nagsunod tayo ng kilay, tas after natin makagraduate, ang kinikita lang natin napakaliit, 'di ba? So for those people na may anak, may pamilya, this is the right time, this is the right company for you. Okay? So dito pagtulong-tulungan na lang po natin, napakaganda po ng support system ng Royal. And I've been to other branches. Doon ako na-impress with Royal. I've been to Baguio na branch, I've been to Dagupan and other branches. Doon ako nagulat. Then sabi ko, kung nakapunta kayo head office. Yes. Okay. Sabi ko, bakit ganun? Kung ano yung nasa head office, kung gaano kaganda yung head office, kung gaano kakompleto, yung mga branches, ganun din. Tama ba? Diba? So sabi ko talagang, yung sabi na talagang, baliw na baliw talaga. Talaga, pag matutulog ako, pagigising ako, nasa isip ko, Royal na talaga. Okay? So, wala na masyadong ma-share kasi, pero ito po, mark this day. And, syempre, yung face. Alam mo, dahil sa mga ganitong pagkakataon, magkita-kita tayo sa December, tingnan nyo kung ano yung mga achievements na meron tayo. Diba? So guys, let's help each other para isang malaking family tayo. Pagtulong-tulungan natin and we'll see each other at the top. Okay? Thank you. Mga kaibigan, okay ba si Alden? Yes. Okay. So, anyway mga kaibigan, going back, always believe and respect your upline. So, ulitin ko, bago tayo magtuloy, mahal niyo ba upline niyo? Yes. Nasaan upline niyo? Umuwi na? Okay. Your upline may not be with you physically, but I believe in spirit kasama nila kayo. Okay? Kaya mag-apply, magparamdam ka, apply. And please mga kaibigan, in Royal, we never talk negative. We never talk negative. Sabi mo, don't talk negative. Don't talk negative. So, alam mo bakit? Kapatid, ulitin ko, pansinin mo to meron ka isang basket na sariwang prutas. Sariwang prutas. Lagyan mo isang bulok, ano mangyayari sa sariwa? Magbulok lahat. Kaya pag meron ka isang downline dyan, ang parating negative talker, o parating reklamo ng reklamo, ilayo mo yan. It's not healthy for your group. Because ang masakit yan, ito kasi mas masakit eh. Mas mabilis kumalat ang pangit kaysa magandang balita. Hindi pangit mukha pangit ang balita. Tama mali? Tingnan mo mga kaibigan, I mean nothing against, pero reality-wise, pag manonood ka ng balita, ng news, kapatid, ano ba natin binabalita? Puro good news, bad news? Bad news. Correct, because bad news sells fast. Chismis negative sells fast. Pero anything good, hindi, nagbebenta, hindi mabenta. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nun? Kasi ang mga tao, gustong-gusto, negative. Tingnan mo. Magaling ba kayo sa math? Pwede na? Teka lang Ha? Alam? 4 plus 4? 8? Ladies and gentlemen, look. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa ayon na sinulat ko, nakita nyo kagad yung mali. Now you understand? Negative always sells fast. Hindi nyo man lang sinabi, apply tama yung 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. Hindi nyo sinabi yun. Ang sinabi yung mali. Pangalawa, if you don't mind we'll try to correct lang mo. Be objective lang Please stop saying the word tama. 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 Say the word tama. Kasi bakit tinan mo to? Grabe ba Royal? Tama. Okay. Diba? Negative eh. Negative eh. Bumaba pa
Why? Kasi your emotions goes down, which is not good for the business. Sometimes, may according so over ka naman. Kapag hindi over yan. Because you have to remember this. You are, whether you like it or not, network marketing is sales. Yes or no? Yes. And when you are in sales, you need a lot of energy. And energy, bakit kailangan energy? Because energy gives out excitement. Correct? Now imagine mo, ikaw excited ka, biglang, tama. Diba? So, hindi siya maganda. Alam mo, okay lang yan pag nanonood ka ng TV, mga balik-balik, tama, tatawa yung mga tao, correct? But if you're with network, it is not suitable. Because it brings the emotion of your people down. Nagets nyo? Kaya kung gusto magtama, tama! 1, 2, 3! Tama! 1, 2, 3! Tama! Correct! Diba? So, dapat gano'n mag-yun. Tama! Tama ba? Tama! Nagets nyo? Please don't get offended if I try to correct because kinorek din namin yan sa office, kinorek din ko yan sa Tacloban, kinorek din namin yan sa Iloilo, kinorek din namin yan sa Davao. So,